Sa ibang pagkakataon, ang ibinok na for delivery, bigla na lang daw sa makabilang bahay. Umabot na ng 6 hours, 8 hours, hanggang 10 hours, wala na to. Gaya ni Jarmin, na biktima rin daw si Nico ng parehong delivery service provider. August 14 na mag-book ng rider si Nico para ipa-deliver sa kanyang kapatid sa Quezon City ang laptop at ilang gadgets na nagkakalaga ng mahigit 25,000 pesos. Then yung pagdating niya, binuksan ko pa yung bag para pakita sa yung laptop talaga. Kasi kung hindi ko papakita yung item, mamaya balik ka rin niya kung walang laman yung bag. Mula sa kanilang bahay papunta sa drop-off location, aabot lang daw ng wala pang 30 minutos ang biyahe. Pero Nakita ko yung location niya sa delivery app. Nasa may purview, bandang Caloocan. Out of way. Sumagot pa rin si rider. Sabi, sorry po, malapit na po ako. Di po kasi accurate yung map, sir. Umabot na ng 6 hours, 8 hours. Hanggang 10 hours, wala na to. nang makutuban na ni Nico na posibleng nabiktima na siya ng scam, napansin niya sa CCTV footage na magkaiba ang motor na nag-pick up sa motor na nakarehistro sa application. Yun yung nasa CCTV na ako. Iba yung motor na dumating. Sinubukan pa raw niyang tawagan ang rider na kumuha sa kanyang order pero hindi na ito makontak. Sana sa delivery app na pinagkatiwalaan ko ng item ko, sana bigyan nyo rin ng protection yung customer mo na dumating sa amin yung item na pinagkatiwala namin sa inyo. Kasi hindi naman biro minsan yung pinapadala namin. Sa investigasyong ginawa ng resibo kung bakit nga ba tila talamak yung ganitong kaso ng pagkawala ng mga parcel o delivery na hindi po nakakarating sa kanilang destinasyon, natuklasan namin itong mga social media post na ito kung saan talamak ang bentahan ng account ng mga rider ng isang delivery and logistics company na ito. Ngayon, aalamin natin kung may koneksyon nga ba ito o nagagamit nga ba ang ibinebentang account para makapanloko ng mga customer. Para magkalinaw at masagot ang mga tanong na buwabagabag sa mga tulad nila Jarmin at Nico, sinubukan naming kunan ng panig ang sinasabing delivery service provider. Pero hindi sila nagpaunlak ng panayam ayon sa kanila. Prioridad daw nila ang proteksyon ng kanilang mga customer. Dagdag pa nila, patuloy daw nilang papagbutihin ang security features ng kanilang application. Dumulog ang resibo sa Department of Trade and Industry na nangangasiwa sa proteksyon ng consumer rights. Sinuguro nilang iimbestigahan nila ang pangyayari at may karampatang parusa ang kumpanya at partner drivers kung sakaling mapatunayang may mga violation o pagkukulang sa nakatalagang sistema ng delivery service provider. Paalala ng resibo at maging ng mga otoridad, siguraduhin tugma ang mga detalye ng driver o rider na kukuha ng ating mga parcel at maging mapagmatyag sa bawat delivery booking na ating ginagawa. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel